good morning po once again and welcome to Kakulab MJA at I'm very excited for today dahil talaga napaka-amazing nung guest natin sa ngayon. At walang iba kundi si Ma'am Jonah Porta. Ayan. So Ma'am Jonah, thank you very much for joining me dito sa podcast natin. And alam ko, marami tayong value na ibibigay ngayon sa ating mga audience, lalo na with you sa wisdom. And ako personally talagang very excited, lalo na nung nalaman ko yung background mo at kung paano ka naging successful. Sino ba si Madam Jonah Porta? Ano yung background ninyo and how did you came up with this business? Good morning po. Good morning, sir. Thank you po sa pagpunta nyo or pagbisita nyo sa opisina namin. Ako nga po pala si Ms. Jonah Porta. Jonah Porta po, real name ko sa FB account po, Ann Ornido Porta. Then kilala po ako sa pangalan na Lalang. Yun po yung palayaw po sa pangalan namin sa probinsya namin dahil ako po ay isang probinsyana. I'm from Siargao, but my birthplace is Davao. Bunso sa magkakapatid. Wala na po yung nanay at tatay ko. Panahon ng pandemic, wala sila. Naiiyak ako. Kaya ayoko sa... Bali, ang tatay ko farmers. Tenants kami. Binuhay kami sa pagiging magsasaka. Kaya po, dito ako nag-grow sa industriya ng paglulupa. Kasi binuhay kami sa pagiging maglulupa ng tatay ko. Nawala ang tatay ko, panahon ng pandemic, ni pagbisita, hindi ko siya nabisita. Ang mag-asawa pag nagmamahalan, hindi naghihiwalay, after 7 months, sumunod yung nanay ko. Naniniwala ako sa kasabihan na may good karma ang mga magulang ko na iniwan sa akin, sa amin magkakapatid. I believe ang lalim ng pinaguhugutan mo. Ako, napaka-importante kasi sa akin ng motivation. Maraming tao may pangarap, pero hindi sila nagkakaroon ng motivation to fight for their dreams. Kasi for you to become really successful, kailangan yung motivation mo matindi, yung pinaguhugutan mo eh. Ano yung nag-drive sa'yo na dapat kang maging successful, dapat mong marating kung ano yung meron ka ngayon? Yung maranasan ko, yung hindi ko naranasan nung bata pa. Naniniwala kasi ako na ang pag-asinso, hindi dahil anak ka ng mayaman. Naniniwala ako, ang pag-asinso sa sarili mo pagsisikap. Kung alin yung gusto mong marating, sasamahan mo ng pagsisikap, determinasyon, talagang makuha mo gusto mo. Meron ba sa'yong nanlait, na kaibigan, kamag-anak? Normal yan, lalo na pag sa probinsya ka. Sa bukid kami nakatira eh. Almost 10 kilometers ang lalakarin namin bago makarating kami sa barangay. Maliit pa lang ako, sabi sa nanay at tatay ko, pag lumaki ako, lahat ng wala tayo, ibibigay ko sa inyo. Mayroon akong taong isang ginawa kong inspirasyon na nakaya niya nga, imposibleng hindi ko rin kaya. Ginawa ko siyang ehemplo. Ginawa ko siyang guide. Kinuha ko yung expert sa kanya. Kaya sabi ko, one day, yung pangarap ko maging reality. Alam mo, ang ganda ng mindset mo eh. Kasi alam mo, maraming tao ngayon, no? Pag meron silang nakikitang successful, mayaman na tao, naiinggit sila. And imbis na magtrabaho sila, mag-pursue, to be inspired at maging model yung mga ganong successful na tao, kinainggitan nila, hinihilap pa nila pababa. But your mindset, iba eh. You were inspired. Nakikita ko yung tiyahin ko yun. Siya yung tumutulong. Sabi ko, darating ang panahon, pag nawala na sila, ako naman din ang tutulong. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, Lord, bigyan mo lang lagi ako ng lakas at pagpapala. Dahil hindi naman para sa sarili ko eh. Kung hindi ang focus ko, pamilya ko, pati yung mga taong nangailangan sa akin ng tulong. So, hindi pala totoo yung sinasabi ng marami na kapag yumaman ka, naging successful ka, yumayabang, di ba? Nagiging, kaya yan, mayaman kasi sakim yan eh, greedy yan eh. Pero with your mindset, hindi eh. Yung success, mas lalo pa silang nakatulong eh. And I believe, isa yan sa ginagawa mo ngayon. Because of your success, marami kang taong natulungan. Kasi ang pagiging successful, wala po sa pera yan.
nararamdaman kong successful ako pag may nakita akong taong nabago ko ang buhay nila. Yun po yung pakiramdam ko kasi nung maliit pa lang ako, ni spaghetti hindi ko nga natikman sa amin yun eh. Opo, sobrang mahirap talaga ang buhay namin. Nagugulat na nga lang ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Sabi ko, Lord, grabe ka naman pag kumilos. Isa lang hinihiling ko, 10 binibigay mo. Isang bahay lang hinihiling ko, maraming bahay binibigay mo. Kaya ang main goal ko po sa sarili ko, ipagpatuloy ko kung anong mayroon ako ngayon para i-share sa iba. Natatakot po kasi ako na maraming naging successful, na yung pagiging successful nila ginagamit nilang impluwensya. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na ipagpatuloy ko ang goal ko hindi sa personal kong hangarin, kung hindi sa mga taong gusto kong maramdaman at maranasan nila yung naranasan ko ngayon. Kaya yung main goal ko, i-share yung knowledge, hindi man pinansyal. Kasi yung pinansyal, pag ibigay mo, pag naubos yan, wala na eh. Pero yung knowledge, kaalaman, lifetime nilang pakinabangan yan. Bit-bit nila yan hanggang mawala ka. Iniiwasan ng maraming tao, alam mo, yung takot yung fear. Para sa kanila, negative yung emotions na yun. Pero ikaw, yung salitang fear, na-convert mo siya into positive eh. Kasi, sabi mo kanina, yung fear mo, no, na magamit sa hindi tama, yung success. So, ngayon, ikaw, yung fear mo with that, ginagamit mo ngayon, binabantayan mo yung sarili mo, na I think, kahit na successful ka na, you still, yung paa mo, nandun pa rin sa ground. Na yung fear pala, it's either you can use it negatively, pero pwede rin positively. I believe from you alone, I think you started your business alone. Yes. Tama? And right now, ilan na yung taong natulungan mo na together with you, nabigyan mo ng kabuhayan? Ang talagang mga in-house na kasama ko, ang tawag ko sa kanila, hindi employee eh. Backbone ko. Dahil hindi ka naman pwedeng lumipad na wala kang backpack. So lagi kong sinasabi, part of our family. Second family ko sila, bukod sa aking mga anak. Dahil naniniwala po ako na walang successful na kumpanya, walang progresong kumpanya o pangarap kung wala kang kasama. I'm very happy sinabi mo yan because it just confirmed yung sinishare ko rin sa iba. How can you convert your network o yung organization mo to become your wealth? Hindi mo sila empleyado, hindi mo sila tao, but na-convert mo sila into become your family. I think that is one of the key para maging loyal sa iyo yung mga tao mo. So yung mga nanonood dyan na mga kapwa namin negosyante, one of the key I think para magtagal sa inyo yung mga tao ninyo is to make them feel and ituring mo silang pamilya mo. Now, do you think ano yung parang naging parang key factor kung bakit ka ngayon successful? Ito ba ay nakasalalay lang sa sipag? Ito ba ay sa koneksyon? Ano sa tingin mo? Ano po, yung determinasyon. Dapat determinado ka eh. Yung pag-asinso, yung pagyaman, yung pagtupad sa pangarap, hindi yan dahil sa koneksyon, hindi dahil may pinag-aralan ka, hindi dahil may profession ka, hindi totoo yan. Dapat determinado kang makuha kung ano yung gusto mo. Dahil kung determinado ka, kahit maraming hindrance o trials, lingunin mo sila pero focus ka pa din. Let's focus on that word na determinado. When you say determinado, focus ka, pag may hindrances, hindi mo pinapansin, para sa'yo, pag sinabing determinado, paano mo nasabing naging determinado ka? Ano yung mga dinanas mo nung araw na parang sa sobrang hirap, habang ginagawa mo yung negosyo mo, is you came to the point, I don't know if you came to that point na parang you wanted to give up already dahil sa sobrang hirap, pero hindi ka nag-give up, na napatunayan mo na meron akong determinasyon. Dumating sa point na mismong kapamilya mo pa ang kuhusga sa'yo, yun yung pinakamasakit. Yung hindi naniwala. Pero bagkos na magalit ka sa kanya, huwag mong isipin yung galit. Gawin mong inspirasyon yung panghusga sa'yo, yung
panghamak sa'yo, pag once ikaw nilait, wag mo silang gantihan ng galit. Habang nagtitripping ka, habang nagtatrabaho ka, habang nasa initan ka, gawin mong payong yon. Habang nagtitripping ka sa maputik na daan, gawin mong buta yon. Dahil pag yun ay nalagpasan mo at nagawa mo, sila mismo magtama at magsabi na nagkamali ako. Sabi nga nila, sige, husgahan mo lang ako. Ngingitian lang kita. Sige, sabihin nyo lang. Dahil babalikan ko kayo ng katotohanan. I think lahat ng mga tao na gusto maging successful, this can be a model na imbis na isipin nila yung nanguhusga sa kanila na negatively, ikaw ibang ginawa mo eh. Hindi negative yung tingin mo sa kanila eh. Parang naging kakampi mo pa sila eh. Kasi sabi mo kanina, gamitin mong bota. Gamitin mo silang payong. In short, hindi mo sila kaaway. Naging kakampi mo pa sila. Dahil sila yung tumulong sa'yo, somehow, na silaban yung motivation mo, yung desire mo to become more successful. Na yung mga taong nanghamak sa'yo, yung mga taong nanghusga sa'yo, sila yung nagtulak sa'yo para umasinso ka, para marating mo yung pangarap mo. May kasabihan, may kanta nga eh, too much love will kill you. May mga magulang na sobra kong magmahal sa anak. Kahit nakita na nila yung mali, dahil sobrang mahal nila, hindi nila tinatama. So minsan yun pa ang ikinamamatay nila. Mayroon akong nabasang libro na mayroong isang anak na isasalang na siya sa silya elektrika. Alam mo ba kung sino sinisi niya? Ang nanay niya, dahil sobrang mahal siya. Nung bata pa ako, every time na nakipag-away ako, hindi mo ako tinatama. Lagi mo akong kinakampihan. Nung pinapagalitan ako ng tatay ko, na inaaway mo si tatay dahil lagi mo akong kinakampihan. Nung nang-aapi ako ng kapwa ko, kinakampihan mo ko. Nung dumating sa puwenta ng hold up ako, hindi mo pa rin ako itinama. Ngayon, nung isasalang na ako sa silya elektrika, nasaan ang pagmamahal mo? So para lang din yan sa atin, sa kwento ng isang tao. Huwag kang magalit sa mga taong nanghamak sa'yo, bagkus pasalamatan mo sila. Dahil the more na hinahamak ka nila, doon ka naman lalong nagsusumika. Can we move sa family mo naman? How do you balance your life as an entrepreneur? Lalo na sa dami mong tao, syempre, bukod sa kanila, kumbaga, may sarili kang pamilya, pero ang laki ng pamilya mo. Paano binabalance yung oras mo sa mga anak mo, sa husband mo? Alam mo, sa totoo lang, ang laki ng pagkukulang ko sa mga anak ko. Kaya ngayon bumabawi ako eh. Mas lamang ang oras ko sa mga kasama ko, sa pangalawang pamilya ko in short. Kasi mas lamang ang oras ko sa trabaho kaysa sa pamilya ko. Pero lagi kong pinapaunawa sa mga anak ko. Na ngayon, mga bata pa kayo, hahanapin nyo talaga ang banding natin bilang isang ina. Pero lagi nyo tatandaan, ang lahat ng pinaghihirapan ko ay para sa future ninyo. Darating din ang panahon na ma-realize ninyo ito pag kayo ay nagkaroon ng pamilya. Ngayon, mga bata pa sila, wala pa silang iba't ibang pamilya, hindi nila yan ma-realize. Pero pag nagkapamilya sila, dahil iisipin na naman nila yung future ng magiging pamilya nila, ma-realize nila na tama yung ginagawa ko. So talagang hindi may iwasan magsakripisyo, no? Yes. Especially kapag may family ka na. Oo. As you mentioned, mas marami kang oras na ibinibigay dun sa extended family mo. Let's call it extended family sa negosyo mo compared dun sa primary family mo, anak mo, asawa mo. Konti na yung oras mo sa kanila. Correct. Talagang normal na mayroong magsasacrifice. Naniniwala ako dyan. Pero pinipilit kong tapalan. Kasi mga anak ko yan, pamilya ng buhay mo eh. Actually, tinanong ko yan kasi gusto kong maintindihan. Hindi lang para sa mga gusto maging negosyante dyan, kundi yung mga may boss. Ibig sabihin ng may boss, mga empleyado, yung mga nasa sales na nakikita nyo, yung mga boss ninyo, sobrang busy, na ma-realize nila na yung boss nila ay nagsasakripisyo para sa kanila. Ibig sabihin, imbis na nandun sa pamilya, nasa anak, sometimes
kinukuha natin yung oras. Ikaw, Mm. okay, imbis na kailangan, nandun ka na sa bahay niyo siguro ng gabi para kasama mo yung mga anak mo. Siguro, pumipirma ka pa ng mga kontrata para lang matulungan mo yung extended family mo sa negosyo mo. Kasi benta nila yun eh. At para meron din silang maibigay na pagkain sa pag nila. Oo. Kailan mo nahanap yung pinaka-purpose mo sa buhay? Kasi may mga tao. Sabi nga nila sa akin, pag mayaman ka na, nasa iyo na lahat. Pero makilala ako mayaman. Pero sira ang relationship. Spiritually, kulang. Mentally, may problem. Yung iba, nagpakamatay pa. Because they are searching for their purpose in life. And hindi nila nakuha sa yaman. And ikaw, do you think, ano yung parang driving force mo ngayon? Kasi ibang level na eh. Kumbaga, yung motivation before, nalampasan mo na. Ngayon, ano yung dahilan kung ba't nagpapatuloy ka pa rin? Kasi I believe, sa dami mong properties ngayon, at sa ganda ng negosyo mo, pwede ka naman mag-sitting pretty. Correct. Di ba? Pero bakit tuloy-tuloy ka pa rin? Sipag mo pa rin. Ano yung, do you think na nahanap mo na ba yung purpose mo? I am 40 years old. So we're not getting younger, sir. Dapat, sabi nga ng pinsan ko na nasa US, work balance lang ate ha. Minsan naisip ko na mabubuhay na kami eh. Kahit mag-restaurant na lang. Magpa-rent na lang ako ng swimming pool, buhay na kami. Pero, ang pinaka-main drive ko kasi, marami akong taong nakikita na pag huminto ako, paano na sila? Sa business ko, minsan nakaka-stress. Walang business na hindi nakaka-stress, especially ang business namin. Sobrang nakaka-stress. Pero, yung stress na yon may kapalit naman na saya eh. Pag nakita mong nakangiti ang mga taong nasa paligid mo. Kaya nga minsan, pag wala na akong ipalinis, mag-iisip ako ng ibang trabaho. Huwag lang sila magawan o huwag lang sila mawalan ng kanilang pagkakitaan dahil mayroon silang mga anak na umaasa. Banggit every time na mayroon kaming getting to know each other with our Diamondland family, our legacy is ipagpatuloy ang aking adhikain. Hindi man kayang ipagpatuloy ng pamilya ko, mga anak ko, isa sa pamilya ko dito na magpatuloy. Dahil nakikita ko po, si Diamondland is maraming natulungan. Lagi kong pinapaalala sa backbone ng company ko, sa mga kapamilya ko na aralin nyo ang dapat i-expert dito sa kumpanyang ito dahil malay nyo kayo ang magpatuloy ng legasiya ko. Sabi nga nila, stress magpalaki ng kumpanya. The more na lumalaki ka, lumalaki yung stress at problema mo. Pero naniniwala ko ang stress kapalit success. Pero hindi ka naman mukhang stress. Siguro dahil may pera, madaling pwedeng tanggalin yung stress, ano? Ay, hindi, may strategy si Diamond. Very share nyo sa akin, ha? Yes, mayroon pong mga secret yan. Wow. So, before we end this podcast, any last word or any lesson na gusto mong bitawan sa kanila for your final word? Sa lahat po ng nanonood, nakapalo kay Sir, ipalo nyo lang po siya. Napakaganda ng kanyang podcast ba yun, kung tawagin. Ang maisi-share ko lang po sa inyo, kung napanood or mapanood niyo po itong video ko, I hope na ma-motivate kayo. Sa mga taong nawala na ng pag-asa, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Never stop to believe. Tayo lang po ang unang magbigay ng tiwala sa ating kakayanan at sa ating sarili. Maniwala po tayo sa kasabihan, kung kaya ng iba, kaya mo din. Nandito po si Diamondland. Marami pong mga industriya na siguro ay nababagay sa inyo. So Diamondland po is nag-o-offer po kami ng accreditation para magiging business partner namin. Diamondland is a brokerage company under supervised po ng mga certified broker. Then accredited po kami sa iba't ibang developer. And nagkikita din po kami ng mga property na nagpatayuan na ng bahay tapos walang tamang relocation. Nagre-relocate po kami. Yung mga property walang proper documentation, yun po ang kinikita ni Diamondland. Nagko-consult din po kami ng property. Ang pinaka-specialty po namin
is nagpo-project po kami ng mga property kailangan ng projection. Oh, so you mean, kapag may property sila, tapos nakatambak lang, walang nangyayari, pwede sila mag-consult sa inyo? Yes po. Para maging pera yun? Yes po. Ginagawan po namin ng projection dahil yun po yung pinaka-expert ko. Galing, ano? Ipo-project yung property nyo kung paano kumita. Oh, by the way, yan ba libre? Yes po, Ah. walang bayad dito sa akin. Depende na lang Ako, po. maraming matutuwang nanonood Depende dyan. na lang po sa mga certified consultant. Kasi hindi pa po ako certified consultant. But we have expert po. Expert po ako dyan sa pagpo-project dahil proven na po, nakapag-project Wow. na po ako sa mga private property na pagmamayari ng isa sa mga kilalang tao dito sa lugar namin. Natulungan ko sila para magawa ng projection at pinalabas ko muna yung profit. Then, mayroon pa po kaming property management. Yung mga property ninyo na nandun kayo sa ibang bansa at nakatiwangwang lang, pwede nyo pong ipamahala kay Diamond Land. Si Diamond Land po tumutulong para po magkaroon kayo ng accreditation sa PRC because Diamond Land is mayroon pong certified broker na nagsusupervise sa lahat ng mga sellers para maging legit sellers tayo. Marami po kasi sir na gustong pumasok sa industriya ng real estate pero hindi nila alam kung paano. Lahat dito po kay Diamond Land, bago po pinapasok or pinapa-enter sa company, mayroon po kaming accreditation. So, sa lahat po na nanonood sa atin, kung sa tingin ninyo ay para sa real estate kayo, huwag niyong kalimutan mag-comment sa ating, dito, sa man dyan, no? YouTube man yan, Facebook, just comment realty, no? Para malaman namin kung interesado kayo at kontakin natin sila, Diamond Land, para sa free training. Alright? Ayun, ma'am, thank you very much at binigyan nyo kami ng pagkakataon na may interview kayo. Napakaraming value ang ibigay ninyo and hopefully maraming na-motivate sa mga kakulab natin.